Kabanata 2191. Hinawakan ni Cameron ang kanyang mata sa sakit at itinikom ang kanyang panga. Hindi ka naglalaro ng mga patakaran. Hinawakan siya ng lalaki sa buhok niya at ngumisi. Talagang magaling kang manlalaban, kaya kailangan nating gumamit ng ilang mga trick. Nakakakilabot ang pakiramdam, hindi ba? Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging anak ni Mr. Southern Sr. Hindi maimulat ni Cameron ang kanyang mga mata. She was careless when dealing with these goons. Sige, Miss Southern, sumama ka sa amin. Sinaktan siya ng lalaki, at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay itinulak siya nito papasok sa sasakyan at mabilis na pinaandar. Samantala, isang itim na kotse ang sumugod habang si Wayland, na nasa passenger seat, ay sinubukang tawagan si Cameron, ngunit walang sumasagot. Si Quincy ang nag-drive. Sa tingin mo may nangyari sa kanya? Sinabi ni Seyday na si Mr. Southern ay isang mahusay na manlalaban gaya niya. Imposibleng may nangyari sa kanya. Tinitigan ni Wayland ang screen niya at nakasimangot. Kahit na ang pinakamahusay na manlalaban ay maaaring hindi palaging mananalo. Ihakbang mo na. Bumili si Quincy at biglang may nakitang mga sasakyan na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Kailangan niyang huminto. Anong nangyayari sa harap? Binuksan ni Wayland ang pinto at tumingin sa harapan. Nakaparada ang sasakyan ni Cameron sa bike lane, ngunit walang tao sa kotse. Ang hood ng kotse ay may mga senyales ng isang pag-crash, at ang traffic police ay ni-redirect ang trapiko, pinananatili lamang ang mga saksi doon. Narinig ni Wayland ang sinabi ng mga saksi. Pagkatapos ng aksidente, nagkaroon ng away sa pagitan ng ilang lalaki at isang babae. Hindi nila nakita kung paano kinuha ang babae ng mga lalaki. Nang tanungin ng opisyal kung nakilala nila ang babae, nagdilim ang mga mata ni Wayland, at lumabas siya mula sa karamihan. Ginagawa ko. Nagising si Cameron at sinubukang imulat ang kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang kirot sa kanyang mga mata. Nakatali ang kanyang mga braso, at naririnig niya ang mga yabag sa paligid niya sa dilim. Miss Southern, pasensya na kung kinailangan kitang dalhin sa ganitong paraan. Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig. Naririnig ni Cameron na ito ay isang malawak na lugar, tulad ng isang bukid, at naaamoy niya ang mga puno at lupa. Tila malapit ito sa isang dalampasigan dahil may maalat na lasa ang mainit na hangin. Hindi katunog ni Fabio ang lalaking iyon, at parang leader nila. Mahuhulaan niya ang taong mangkidnap sa kanya. Ikaw si Donald. Ngumiti si Donald. Mabilis mong nakuha yan. Ngumisi si Cameron. Sino ka pa kaya? Nahihirapan si Fabio sa pag-aasikaso ng sarili niyang negosyo, kaya hindi siya maglalakas loob na gawin ito. Matalino ka talaga. Pumalakpak siya. Kanina mo pa ako binulag, kaya tayo ngayon. Si Andre ang kausap niya. Sinubukan ni Cameron na pakawalan ang pagkakatali sa kanyang mga braso, ngunit mahigpit siyang nakatali. Sinusubukan mo bang patayin ako? Damilat si Donald. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta dahil hindi ito makikinabang sa akin sa anumang paraan. Alam ko kung gaano kalakas ang iyong ama sa islang ito. Ayokong masira ang mga plano ko dahil sayo. Naglakad siya palapit kay Cameron at tumingin sa kanya. Natatakot ako na kailangan kitang panatilihin dito. Ngayon, alam ni Cameron kung ano ang ginagawa niya. Gagamitin mo ba ako para i-blackmail ang tatay ko? Sobrang nagmamalasakit sa iyo si Mr. Southern Sr. Sigurado akong hindi kanya gustong mamatay. Tumayo siya ng tuwid at winigayway ang kamay. Dalhin mo siya sa bangka at siguraduhing nakakapagpapahinga siya ng mabuti. Binuhat si Cameron sa sahig. Hindi niya makita, kaya hinayaan na lang niyang dalhin siya ng mga ito sa bangka. Kabanata 2192. Nakatayo si Donald sa deck habang naglalakad si Chunky papunta sa kanya. Sir, kumuha siya ng isang pakete ng sigarilyo at hinawakan ng isa sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kumuha ng isang tao na maghatid ng mensahe kay Sonny na mayroon kaming kanyang anak na babae. Nasa kamay niya ang desisyon. Tumango si Chunky. Umupo si Cameron sa kama, at may mga malalalim na marka mula sa gasgas sa kanyang mga palso dahil nahihirapan siya. Kahit na ang pepper spray ay naspray sa kanyang mga mata, hindi ito lahat para hindi siya mabulag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit pa rin at ang kanyang mga mata ay napakasensitibo na kahit kaunting sikat ng araw ay masakit. Nag-click siya sa kanyang dila at sumuko sa pagpupumiglas, pagkatapos ay humiga sa kama ng patagilid at tinawanan ang sarili. Kung patuloy akong maglalakad sa tabi ng ilog, ang aking mga paa sa kalaunan ay mababasa. May nagbukas ng pinto at pumasok.
Inilapag ng tao ang ilang pagkain at parang bastos. Miss Southern, kumain ka kapag gutom ka. Walang maglilingkod sa iyo. Bumangon si Cameron. Nang tuluyang na-adjust ang mga mata niya sa liwanag, damilat siya at naglakad patungo sa mesa. Naghain sila ng steak ngunit hindi siya binigyan ng kutsilyo. Napangisi si Cameron. Alam niyang hindi siya binigyan ng mga ito ng kutsilyo para hindi niya ito magamit bilang sandata. May naalala siya, saka naglakad sa likod ng pinto at sinipa ito. Paano ako kakain kung hindi mo ako kakalegan? May nagbabantay sa labas, alamin mo, walang maglilingkod sa iyo. Sumandal si Cameron sa likod ng pinto. Maaari mo rin akong bigyan ng dog food kung ganoon. Hindi ko na kailangang gamitin ang aking mga kamay. Kung hindi, kalasin mo ako, o hindi ako kakain. Hindi ako natatakot na mamatay sa gutom dahil ito ay magpapahirap sa buhay mo. Sandaling katahimikan ang namayani bago bumukas ang pinto. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Cameron. Kawalan mo ako, bulag ako. Sa tingin mo ba ay maaaring tumakas ako? Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Hindi sila nang ahas na pakawalan siya ng walang utos mula kay Donald dahil tuso ang mga Southerners. Sinabi ng lalaki, paumanhin, ngunit kailangan mong kausapin si Mr. Matthews tungkol dyan. Wala siyang pakialam. Kunin mo na siya. Inis na inis ang lalaki. Abalang tao si Mr. Matthews. Wala siyang oras sa'yo. Inilayo ni Cameron ang kanyang mukha. Gusto mong kausapin ko siya, pero ngayon sinasabi mong wala na siyang oras para sa akin. Sabihin mo lang na hindi mo ako kakalegan. Alisin ang pagkain. Wala akong pakialam na mamatay sa gutom. Nawala ng pasensya ang lalaki. Fuck, sa tingin mo ba hindi kita papatulan dahil isa kang Southern? Subukan mo, gumagawa ng eksena at tingnan kung binugbog kita. Napangisi si Cameron. Gawin mo na, bulag ako at nakatali. Natatakot ka bang hindi manalo kayong dalawa kung mag-aaway tayo? Napakunot-noo siyang hinawakan ng lalaki sa kwelyo. Sa tingin mo hindi ko gagawin. Sinubukan agad siyang pigilan ng isa pang lalaki. Kumalma ka, siya ay isang tusong babae. Huwag kang mahulog sa mga panloloko niya. Dumb-obel si Cameron. Kung may plano ako, hindi ako matatali dito. Masyado mo akong binibigyang halaga. Please, intindihin mo na lang gusto ko lang kumain. Posible ba kung wala ang aking mga kamay? Tinulak siya ng lalaki. Nawala ng balanse si Cameron at bumagsak sa sahig. Ibinuhos ng lalaki ang pagkain sa harapan niya. Tama na. Ituturing kitang parang aso. Linisin mo sa sahig. Sinulyapan ni Cameron ang pagkain sa sahig. Madilim ang kanyang kutis. Hindi siya gumalaw. Itinulak ng lalaki ang ulo niya pababa. Bakit hindi ka kumakain? Sige na. Dilaan mo mula sa sahig. Kabanata 2173. Nagsimulang manginig ang mga balikat ni Cameron pagkatapos ng matagal na pagkakahawak sa kanyang ulo. Bago pa makapag-isip ang lalaki ay natawa na siya. Nakaramdam ng panginginig ang lalaki, pati na rin ang pang-aalipuste sa kanya, kaya hinawakan niya ang kanyang buhok at sumigaw, "Anong tinatawa-tawa mo?" Binuksan ni Cameron ang kanyang mga mata. Ang kanyang malamig na mga mata ay duguan, at ang kanyang mga talukap ay mukhang namamaga. Ang mga taong masungit sa akin ay walang happy ending. Bago pa niya maproseso ang sinabi ni Cameron ay inalis na ng huli ang kanyang pagpigil at ibinalot ng mahigpit ang lubad sa kanyang lalamunan. Napasipa ang lalaki habang namamaga at namumula ang mukha habang kinakapos ng hininga. Inilagay ng isang lalaki si Cameron sa isang chokehold upang subukang ilayo siya, ngunit pinilipit niya ang kanyang daliri pataas. Bumitaw siya dahil sa sakit, ngunit hinawakan ni Cameron ang kanyang braso at pinilipit ito, na-dislocate ito. Unti-unting naubusan ng hininga ang lalaking sinakal habang si Cameron ay nakatapak sa kanyang ulo. Ang kalahati ng mukha niya ay nasa pagkain sa sahig. Tumingin sa kanya si Cameron na walang ekspresyon. Kumain ka ng parang aso. Maganda ang ginagawa mo ngayon. Sunod-sunod na yabag ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Isinara at nilak ni Cameron ang pinto at ibinalik ang tingin sa lalaki. Mukhang takot na takot ang lalaki at mabilis na napaatras. Huwag mo akong patayin. Huwag, may kumatok sa pinto. Kinuha ni Cameron ang upuan at inihagis sa bintana. Pagkatapos ng ilang hit, may nabuong crack sa salamin. Sinipa niya ito at tumakas. May humabol sa kanya sa top deck. Nakatakas siya. Bumaba si Cameron sa mga tubo at napansin niyang may tao sa kubyerta, kaya huminga siya ng malalim at tumalon sa dagat ng walang pag-aalinlangan. Tumalsik ang tubig kung saan-saan, at binalot ng malamig na tubig dagat ang kanyang diving body. Nawala lahat ng ingay,
Gusto niyang lumangoy paitaas, ngunit nagsimulang magkrampang ang kanyang binti. Ibinuka niya ang kanyang bibig at lumunok ng tubig dagat. Hindi ako maaaring maging kapispalad. Nagsimulang mawala ng malay at init ng katawan si Cameron, pinalamig siya, para siyang nilalamon ng dilim. Nagsimula siyang mag-hallucinate na may lumalangoy palapit sa kanya, palapit ng palapit, hanggang sa tuluyan na silang humawak sa kanyang palso at yamakap sa kanyang baywang. Sino ito? Nawalan siya ng malay at pumikit. Cameron! Cameron! Naririnig niyang may tumatawag sa pangalan niya, pero sobrang bigat ng mga mata niya. Niyakap siya ng mahigpit. Cameron, huwag kang matutulog. Cam, mahal kong Cam, gumising ka na. Puti kung saan-saan, parang walang katapusan. Nakarinig ng boses si Cameron at dahan-dahan niyang binuksan ang mata. Isang babae ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama at marahang hinawakan ang kanyang buhok. Mahal kong sasakyan, araw na ngayon. Bakit nakahiga ka pa? Sa wakas nakatutok ang mga mata niya. Nanay, ibinaba ng babae ang kanyang ulo para halikan ang kanyang noo. Pupunta ako sa dagat kasama ang papa mo ngayon. Manatili sa bahay at makinig sa mayordomo. Bibigyan kita ng regalo sa iyong kaarawan pag uwi ko. Pumikit si Cameron. Bumalik ka kaagad kasama si Dad. Nagbago ang eksena. Nagkaroon ng bagyo sa pier. Ang batang si Cameron ay nakatayo sa ilalim ng payong na hawak ng mayordomo, naghihintay na makabalik ang koponan, ngunit wala ang kanyang ina sa kanila. Nalunod ang lahat sa lungkot, pati si Sonny. Tumayo si Sonny sa ulan, at ang kanyang mga mata ay guwang at puno ng kalungkutan. Mukha siyang mas matanda ng isang dekada. Napakalungkot ko para kay Mr. Southern dahil sa pagkawala ng kanyang ina sa kanyang kaarawan. Nabalitaan ko na nabangga ng barko ang ilang trafficker. Si Mrs. Southern ay sinaksak habang sinusubukang iligtas ang isang bata at nalunod matapos itulak sa dagat. May business meeting si Mr. Southern at hindi na siya nakabalik sa nakaraan. Nawasak sina Sonny at Cameron. Kabanata 2174. Say, ganyan ang buhay. Niyakap ng mayordoma si Cameron sa kanyang mga balikat at mukhang malungkot. Sir, hindi iniiyak ni Cameron ang kanyang puso ngunit sa halip ay nagmukhang mapatla at walang emosyon, tulad ng isang guwang na katawan. Bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob at tumakbo sa ulan. Sir, lumapit siya kay Sonny sa buhos ng ulan. Nakayuko ang ulo nito, iniiwasan ang mga mata nito. Hinailan niya ang kamay niya. Nasaan si Mama? Hindi siya nagsalita. Napailing si Cameron nang bumagsak ang isang luha. Sabi ni Mama, ibabalik niya ang regalo ko. Bakit hindi pa siya bumabalik? Bakit siya nagsinungaling? Hindi na ba niya ako mahal? Nakaramdam ng panghihina ang katawan ni Sonny nang bumuhos ang ulan sa kanyang mukha at naghalo sa kanyang mga luha. Inabot nito sa kanya ang red along hawak niya. Kinuha ni Cameron ang kahon at sumigaw ng malakas. Lumuhad si Sonny. Niyakap siya, at sinabi sa paos na boses, Cam, kasalanan ko. Hindi ko dapat siya pinasakay sa bangka, pasensya na. Umiyak si Cameron hanggang sa mawalan siya ng boses. Hindi niya mahal ang dagat dahil dito nakilala ng kanyang ina ang kanyang hindi napapanahong pagkamatay, ngunit naglakbay pa rin siya sa dagat kasama ang kanyang ama at hindi ito binanggit kan inuman. Kinasusuklaman niya ang masasamang tao, kaya kailangan niyang maging mas malakas, napakalakas na walang sino man ang maaaring mangapi sa mga tao sa paligid niya. Pakiramdam niya ay kasalanan ng kanyang ama ang pagkamatay ng kanyang ina. Hindi siya mamamatay kung hindi niya iniwan ang kanyang ina sa bangka dahil sa kanyang negosyo. Ngunit isang araw, dinala ni Sonny sa kanya ang isang batang babae na halos kasing edad niya. Cam, ito si Mahina. Siya ang batang iniligtas ng iyong ina noong araw ng kanyang aksidente. Sa unang pagkakataon na nakita ni Cameron si Mahina, ang huli ay balat at buto lamang at natatakpan ng mga sugat. Nang maalala niyang namatay ang kanyang ina dahil sa babaeng ito, tinanggihan niya ito. Sinabi sa kanya ni Sonny na si Mahina ay isang batang babae na na-traffic at hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang, at hindi pa niya nakita ang mga ito. Ang kanyang mga sugat ay pawang mula sa pambubugbog, at siya ay sobrang payat dahil hindi siya nakatulog o nakakain ng maayos. Siya ay 7 taong gulang ngunit mukhang 4 o 5 taong gulang dahil siya ay malubhang malnourished. Nakatakas si Mahina sa bangka at nabangga ang ina ni Cameron. Nakita niyang kaawa-awa itong dalaga kaya hindi na niya ito pinaalis at binigyan pa ng pagkain. Naalala ni Mahina ang ina ni Cameron sa pagliligtas sa kanyang buhay at nakonsensya siya dahil nawalan ng ina si Cameron dahil sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang iligtas siya ng kanyang ina, malamang na naisip niya na may gagawin din kung ang kanyang anak na babae ang nasa problema.
Malaki ang puso ng ina ni Cameron at hinangaan ng marami. Kahit hindi niya ito sariling anak, nang malaman niyang nasa panganib ang bata, ginawa niya ang lahat para mailigtas siya. Sa iba, ang pagligtas sa isang tao habang isinasakripisyo ang kanilang sarili ay maaaring hindi sulit, ngunit kung ang kanyang anak ay nag-iisip din, ang kanyang sakripisyo ay walang kabuluhan. Baka umasa lang siya na balang araw ay gagawin din ng kanyang anak ang isang tao para mailigtas ang isang tao. Kaya naman naisip ni Cameron na walang muwang ang kanyang ina. Bakit niya isinakripisyo ang kanyang buhay para iligtas ang ibang tao? Ito ay hindi katumbas ng halaga. Sinabi ni Mahina, ililigtas kita kapag may problema ka sa hinaharap. Inilayo ni Cameron ang kanyang mukha. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng isang paghinto, mamulong siya, kaya kong iligtas at protektahan ang aking sarili. Magiging mas malakas ako para walang makasakit sa akin at maprotektahan ko ang mga tao sa paligid ko. Ayokong may magsakripisyo para sa akin, at hindi ko rin gagawin iyon. Kabanata 2175. Napangiti si Mahina. Alam kong iyon ang magiging katotohanan. Binuksan ni Cameron ang kanyang mga mata at bigla niyang napagtantong nakahiga siya sa isang hospital bed. Narinig niya ang boses ni Sonny at Mahina. Nang makita nilang gising na siya ay agad na lumapit si Sonny na mukhang nag-aalala. Cam, gising ka na pala. Napangiti si Mahina. Gising ka na rin sa wakas. Pupunta ako sa doktor. Pumasok ang doktor at tiningnan siya, pagkatapos ay kinausap si Sonny. Ayos naman siya. Maliban sa ilang likido sa kanyang baga at mababang lagnat, ayos lang siya. Tumango si Sonny. Salamat. Umupo si Mahina sa gilid ng kama at nagtanong, ano ang pakiramdam mo? Nakatitig si Cameron sa kisame at hindi sumagot. Inayos ni Sonny ang pagkakahawak sa kanyang tungkod. Nakahinga siya ng maluwag ngunit may naalala, at muling gumapang ang galit. Alam mo namang walang gagawin si Donald kahit kidnapin ka niya. Ang kailangan mo lang gawin ay umupo at maghintay na iligtas ka namin, ngunit kailangan mo lang silang labanan. Kung hindi ka lang niligtas ni Willie, kailangan na kitang ilibing sa halip na kabaliktaran. Pagkasabi nun ay bamantong hininga siya. Kung may nangyari talaga sa'yo, hindi ko na kayang harapin ang nanay mo kapag namatay ako. Tumingin si Cameron sa kanya. Nakita ko na siya. Natigilan si Sonny. Ano? Dahan-daang umupo si Cameron. Dahil siguro sa panaginip niya, umikot ang ulo niya. Sabi ko nakita ko na si nanay, kaya hindi ka masyadong magkakaroon ng pagkakataon. Natigilan si Sonny. Bumaba si Mahina at dahan-daang sinabing, I'm sorry. Dapat sinundan kita. Kung may nangyari talaga sa'yo, hindi mo kasalanan. Ayos lang ako, di ba? Hinaplos ni Cameron ang kanyang mga templo habang pinuputol siya. Sa sandaling iyon, may naalala si Cameros at nagtanong, nasaan si Wayne? Ngumisi si Sonny at tumalikod. Ngayon naalala mo na siya. Tumingin si Cameron sa paligid at hindi nagsalita. Ang nakita niya sa dagat ay hindi isang ilusyon. Niligtas ba talaga ako ni Wayne? Bakit niya gagawin iyon? Dumating sina Daisy at Waylon sa labas ng kanyang silid at ngumiti nang makitang gising siya. Sa wakas gising ka na. Papasok na si Daisy sa kwarto nang bigla siyang hinawakan ni Sonny. Sige, ayos lang si Cam. Tere na sa labas, niyaya niya si Mahina na sumama. Napagtanto ni Daisy ang kanyang ginagawa, kaya't lumabas siya ng silid, humahajijek. Tanging sina Waylon at Cameron ang naiwan sa silid, at ang awkward ng pakiramdam. Lumakad si Waylon sa upuan sa tabi ng kama at umupo. Nagtanong si Cameron, bakit mo ako iniligtas? Samandal siya sa upuan. Niligtas mo ako minsan. Kailan? Sa kagubatan. Iyon ay iba. Nagbaba siya ng tingin dahil tinulungan lang niya itong gamutin ang sugat niya sa kakahuyan. Siya ay tumalon sa dagat upang iligtas siya, ito ay ibang-iba. Maaaring pareho silang malunod kung namamalayan pa rin siya o nagpanik at hinawakan siya ng sobrang higpit. Ang mga panganib na kasangkot sa parehong mga sitwasyon ay lubhang naiiba. Dinampot ni Waylon ang pink pig plushie sa mesa at nilero ito. Anong pinagkaiba? Kung iniwan mo ako doon, baka hindi na ako nakaligtas. Hindi nagsalita si Cameron. Nagtaas ng kilay si Waylon. Alam ng tatay mo na ayaw mo sa dagat. Hindi ka pupunta sa dalampasigan kahit marunong kang lumangoy, kaya kahit gusto mong mamatay, hindi mo pipiliin na lunurin ang sarili mo sa dagat. Nabulunan siya. Kalokohan yan. Sino ang nagsabing sinusubukan kong magpakamatay sa dagat? Gusto niyang mabuhay. Pinisil niya ang ilong ng plushie at pumikit. Kung gayon bakit ka tumalon? Kabanata 2176.
Sandaling natigilan si Cameron at natahimik. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung bakit gusto niyang tumalon. Ayaw niya sa dagat, ngunit nakatira pa rin siya sa isla. Araw-araw siyang nagigising sa dagat ngunit hindi niya magawang magustuhan ito. Pinili ni Cameron na manatili sa kanyang silid sa tuwing pupunta siya sa dagat upang magnegosyo. Hindi siya mananatili sa kubyerta kung wala siyang gagawin. Nang matagpuan niya si Noel sa dagat, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na mangisda sa kanya. Sa katunayan, hindi niya kailangang iligtas siya. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pakialam kung buhay pa siya o patay na. Ngunit marahil naisip niya kung paano namatay ang kanyang ina sa nagyayelong dagat na iyon, kaya nagbago ang isip niya. Bakit mas pinili niyang tumalon sa oras na iyon? Dahil ba sa ayaw niyang mahulog sa kamay ni Donald at magdala ng gulo sa Southern Clan? Hindi siya sigurado tungkol dito. Sinulyapan ni Cameron ang pink pig plushie sa kamay ni Waylon habang may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ano ka ba, bata? Hindi ka ba nahihiya? Napangiti si Waylon, ito ay regalo para sa iyo. Akala niya ay nabigo ang kanyang mga tenga dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano, seryoso ba siya? Ibibigay niya sa akin itong pangit na plushie. Ano ako? Isang bata. Inalis ni Waylon ang damit sa piglet plushie at sinabing, sa tingin mo ba ay kamukha mo ito? Baka may mali sa mata mo. Paano niya nasabi ang bagay na ito na kamukha ko? Ako ba ay Pixie the Piglet? Sumandal si Waylon at sinabing, namamaga pa rin ang iyong mga mata. Hinawakan ni Cameron ang kanyang mga mata at tinanong, sila ba? Mataray niyang sagot. Pagkatapos, pinigilan niya ang pagtawa at iniabot ang plushie sa kanya. Namaga rin ang mga mata nito. Natigilan si Cameron. Hinawakan niya ang pink pig plushie at natamba. Noong una, akala niya ay itatapon niya ang plushie, ngunit hindi niya alam kung bakit may boses sa loob niya na nagsasabi sa kanya na huwag niya itong itapon. Dahil dito, inilagay niya ito sa gilid at ipinikit ang kanyang mga mata. Iniunat ni Waylon ang kanyang kamay at inilagay iyon sa kanyang noo, na ikinagulat niya. Malamig ang likod ng palad niya, at komportable siya. Sandali lang. Anong ginagawa niya? May lagnat ka pa. 2 araw na, ani Waylon. Bigla niyang na-realize na namumula na pala ang pisngi niya, at tumawa siya. Anong nangyari? Anong namumula ka? Napatigilid si Cameron dahil ayaw niyang makita siya. Ang dulo ng kanyang tenga ay kasing pula ng nilutong hipon, at itinulak niya ang kamay nito. Bitawan mo ako. Lumalim ang ngiti sa kanyang mukha. Kaya nga sabi ko mukha kang baboy eh. Tumahimik ka. Lumapit siya. Bakit ako dapat? Ikaw, galit na galit si Cameron. Napalingon siya, at nang hindi sinasadyang dumampi ang labi nito sa sulok ng labi nito, natigilan siya. Ang lapit na ng mukha ni Waylon sa kanya ngayon, sobrang lapit na para mabilang pa niya ang pilak mata nito. Matagal na hindi natauhan si Cameron ng bamalat sa kanya ang mainit nitong hininga. Hindi sila naghipo sa isa't isa. Simpleng dampi lang iyon sa labi niya, kumikiliti pa rin ito sa puso niya. Bumilis ang tibok ng puso niya, at nang sa wakas ay natauhan na siya, hinawakan niya ang balikat nito at itinulak palayo sa kanya. Huwag kang lalapit bigla. Nagtaas ng kilay si Waylon. Ikaw ang biglang lumapit sa akin. Natigilan siya. Ikaw pala. Ngumisi siya. Sige, ako na. Napatulala si Cameron. Hindi niya alam kung pinaglalaroan ba siya ng utak niya o hindi, pero pakiramdam niya ay ibang tao na ngayon si Waylon. Iniwas niya ang kanyang tingin at sinabing, kailangan kong magpahinga. Ipinatong ni Waylon ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat at idiniin ang kanyang likod sa kama. Tumingin siya sa kanya, blanko at itinaas ang kanyang panga ng mahigpit. Matapos siyang hilahin, sinabi niya, magpahinga ka ng mabuti. Pagkaalis ni Waylon sa ward, inilagay ni Cameron ang kanyang kamay sa kanyang puso na mabilis na tumitibok. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na nagsimula siyang magtaka kung inaatake ba siya sa puso o hindi. Samantala, nagalit si Donald na tumakas si Cameron. Pinatay niya ang 2 lalaking iyon at itinapon ang kanilang mga katawan sa dagat. Madilim ang mukha ni Donald habang nakatayo habang nakatalikod ang mga kamay sa kubyerta. Lumapit si Chunky sa kanya at inikat ang ulo. May pagbabago ng plano. Ipunan ang lahat ng miyembro ng Skull Club. Sabihin sa kanila na maghanda. Kung ang mga taong iyon sa ilalim ni Fabio ay tumanggi pa ring sumuko, patayin sila. Kabanata 2197. Sakupin ni Donald ang lahat ng teritoryo ni Fabio sa isla ngayon. Ito ang tanging paraan kung gusto niyang lumaban sa Southern Clan. Tumango si Chunky. Ay Roger mo yan, sir.
Hindi nagtagal ay nalaman ng Southern Clan na sinakop ni Donald ang Timog Kanlurang Distrito. Gayunpaman, dahil sa kalupitan ng Skull Club, ilang organisasyon sa Timog Kanlurang Distrito ang tumanggi na sumunod sa mga utos ni Donald. Sarado ang mga tindahan dahil sa kaguluhan doon. Maging ang mga dumaraan at lokal na turista ay nadamay at walang ibang pagpipilian kundi magtago sa mga hotel. Nagtipon sina Sonny, Waylon, at iba pa sa isang pribadong silid sa Yuzo Villa para mag-isip ng paraan para malutas ang isyong ito. Matapos makinig sa ulat ni Mahina, galit na nagkomento si Quincy, ang paraan ng paggawa nito ni Donald ay mag-iiwan lamang ng masamang reputasyon sa East Islands. Maaapektuhan din nito ang negosyo ng Southern Clan. Kung kontrolado niya ang teritoryo ni Fabio, natatakot ako na hindi ito tatanggapin ng publiko. Since ginagawa niya ito, ibig sabihin wala na siyang pakialam sa kalalabasan. Kailangan lang niyang sakupin ang teritoryo ni Fabio at kunin ang kanyang mga tao para sa kanyang sariling gamit, mataray na sabi ni Waylon. Tumango si Sonny. Nag-aalala siya na susundan namin siya simula nang kinidnap niya si Cam. Kung gagawa tayo ng hakbang ngayon, gagawin niya ang lahat para ipaglaban tayo, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang sarili niyang pagbagsak. Nang matapos siyang magsalita ay dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Kahit na kami ay lumalaban sa isang grupo ng mga outlaw, ayaw kong may magsakripisyo. Maraming inosenteng turista at negosyante sa East Islands. Dapat nating tiyakin ang kanilang kaligtasan. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Quincy. May sinabi ang nasa kabilang linya, at napangiti siya. Sige, naiintindihan ko. Inikat niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanila, dumating na ang Interpol sa isla. Sa mga tao mula sa metropolis sa isla, sa tingin ko sapat na ito sa ngayon. Lumingon si Sonny at sumagot, sige. Hihilingin ko sa aking mga tauhan na makipagtulungan sa kanila. Mainit ang araw noon, ngunit binalot ng maitim na ulap ang isla, at biglang bumuhos ang ulan. Ilang sasakyan ang patungo sa Timog Kanlurang Distrito. Pagpasok nila sa bayan, walang laman ang mga lansangan, at kakaunti ang mga sasakyan. Pinahinto ng lokal na gwardya ang kanilang mga sasakyan. Ibinaba ng driver ang bintana at inilabas ang kanyang ID card. Nang makita ng lalaki ang ID card, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bago pa siya makagawa ng anuman, isang pulis ang lumabas sa likod ng sasakyan, sinunggaban siya, at inipit siya sa lupa. Sa Southwest Villas, itinalak ni Donald ang pinto at pumasok sa villa. Tumingin siya sa paligid sa marangyang at kahangahangang dekorasayon at sinabi sa loob, lahat ng narito ay magiging akin simula ngayon. Nang marinig ni Fabio ang kaguluhan, bumaba siya at nagtanong, anong ginagawa mo rito, Donald? Nagpadala si Chunky ng isang tao para ibaba si Fabio, kaya napilitan itong lumuhad. Tumingin si Fabio kay Donald at ngumisi, galit ka ba? How dare you at ang iyong mga tauhan na pumasok sa teritoryo ko? Humalaklak si Donald. Mr. Puzo, ang Timog Kanlurang bahagi ng East Islands ay sa akin na ngayon. Kung tungkol sa iyong mga tauhan, sila ay lumipat ng panig at akin na ngayon. Natigilan si Fabio. Paanong posible? Bakit hindi pwede? Kahit na leader ka pa rin nila, nawala mo ang Parkland Chamber of Commerce, ang iyong pangunahing pinagkukunan ng kita. Sa 10-10 milyong dolyar sa utang at walang pera, sa palagay mo ba ay maaari mo pa ring i-order ang mga ito? Lumapit sa kanya si Donald at huminto sa harapan niya. Tumingin siya sa ibaba at nagpatuloy. Maya-maya, darating ang mga debt collector na iyon para kunin ang villa mo, kaya maaari mo ring ibenta sa akin. Baka mabigyan pa kita ng kaunting pera. Saan ka kumukuha ng napakaraming pera? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, may napagtanto si Fabio. Binigyan ka ni Manuel ng pera. Tama na, nakipagdeal ako sa Skull Club gamit ang perang binigay niya sa akin. O kung hindi, bakit sa tingin mo ang Skull Club ay tumalikod sa akin? Kabanata 2178. Pinaplano ito ni Donald mula noong dumating siya sa East Islands 2 taon na ang nakararaan. Unang hakbang pa lamang ng kanyang plano si Manuel. Matapos makuha ang tiwala ni Manuel, hiniling niya sa kanya na ilipat sa kanya ang perang nakuha niya mula sa The Commune. Bilang kapalit, tutulungan niya si Manuel upang makamit ang kanyang layunin mula sa likuran. Ipinapaliwanag nito kung paano niya makokontrol ang lahat ng dumating siya sa East Islands, isang lugar na hindi niya pamilyar, bilang isang takas na walang anuman. Kaya niyang magtali sa Skull Club. Nanginginig sa galit ang katawan ni Fabio. Bastos ka, anong klaseng deal ang ginawa mo sa kanila?
Tumingin sa kanya si Donald habang ang isang matagumpay na ngiti ay bumalatay sa kanyang mukha. Sinabi ko sa kanila na bibigyan ko sila ng bahagi ng pie pagkatapos mong palitan. Pagkatapos noon ay inayos niya ang katawan at naglakad sa gilid. Aaminin ko, ambisyosa ka. Gusto mong palawakin ang iyong impluwensya sa Aura. Kaya naman nakikisali ka sa mga organisasyon mula sa ibang lugar. Gusto mong i-absorb ang kanilang organisasyon at payoko sila sa iyo, ngunit nakalimutan mo na ang kapangyarihan ay kasing halaga ng tubo sa kanilang paningin. Isa pa, kaya kung ibigay sa kanila ang gusto nila na hindi mo kaya. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Fabio at sinabing, ano ang maibibigay mo sa kanila? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na gusto mo rin silang ipasakop sa iyo? Itigil ang paggawa nito na napakaranggal. Pareho tayo. Ginagawa lang namin ito para kumita. Hindi ko ito ginagawa para kumita lamang. Lumingon si Donald upang tumingin sa kanya ng walang ekspresyon. Mas malaki ang ambisyon ko kaysa ikaw. Hindi lang ako magiging local tyrant ng Aura. Ang gusto kong maging hari ng isang bansa. Napatawa si Fabio, at napuno ng pangungutya ang mga mata niya. Gusto mong maging hari ng isang bansa. Isang takas na tulad mo. Iyon ang pinaka-nakakatawang panaginip na narinig ko. Nakakatawang panaginip man o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay natalo ka. Hinawakan siya ni Donald sa kanyang kwelyo habang may malademonyong ngiti sa kanyang mukha. Mr. Puzo, natalo ka. Nawala sa iyo ang lahat, ngunit huwag mag-alala. Ipapamana ko ang iyong kalooban at palawakin ang iyong impluwensya sa Aura. At makukuha ko ang kapangyarihan at ang posisyong pagmamayari ko. Nang matapos siyang magsalita ay binitawan niya ito at pinunasan ang kanyang kwelyo. Ipapangako ko sa iyo na ito ay isang walang sakit na kamatayan. Hinailan ni Chunky ang martilyo ng baril at itinutok sa ulo ni Fabio. Oo, natalo ako. Tinitigan ni Fabio ang baril at tumawa. Pero hindi ka rin mananalo. Kung papatayin mo ako, hindi ka na makakaalis dito. Pinigilan ni Donald si Chunky at tumingin sa kanya. Biglang sumulpat sa itaas ang isang grupo ng mga ganap na armadong pulis na nakasuot ng bulletproof vests. Tumayo si Chunky at isa sa mga tauhan ni Donald sa harap ni Donald at pinrotektahan siya sa likod nila. Agad na bumungad kay Donald ang pag-unawa, at ibinaling niya ang kanyang ulo para titigan si Fabio. Fabio, sa tingin mo ba papakawalan ka ng pulis kung makikipagtulungan ka sa kanila? Marami ka ring napatay na tao. Malamig nang umuso si Fabio, na wala na sa akin ang lahat, kaya wala akong dapat ikatakot ngayon. At saka, kahit na makipagtulungan ako sa mga pulis upang akitin ka sa kanilang bitag, masentensyahan ako ng 10 taon sa bilangguan. Kung maganda ang performance ko sa kulungan, mababawasan din ang sentensya ko, para hindi ako mamatay. Ikaw naman, sinabi ko sa iyo na mas masahol pa ang haantong sa iyo kaysa sa akin, kaya walang kabuluhan ang iyong tagumpay. May bumaba sa itaas na may hawak na baril at sumigaw, walang gumagalaw, at ihulog mo ang iyong mga armas. Lumingon. Ang lalaki ni Donald at bamulong, Sir, atras tayo. Ipinatong ni Donald ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at sinabing, kung gayon, aasa ako sa iyo. Nang may sasabihin pa sana ang lalaki, hinawakan ni Donald ang kamay niya at hinayla ang gatilyo. Ang bala ay umihip sa hangin at tumama sa taong pababa ng hagdan sa kanyang dibdib. Kahit naka-bulletproof vest ang tao, nahulog pa rin sa hagdan ang tao dahil sa impact. Mabilis niyang itinaas ang kamay at pinatay ang lalaki. Walang nakaalam sa ginawa ni Donald. Akala nilang lahat ay napatay ng mga pulis ang kanilang kasamahan, at lahat sila ay nag-amok. Kabanata 2199. Ginamit ni Donald ang karamihan bilang kanyang kalasag sa putok ng baril. Si Chunky at 2 lalaking nakasuot ng itim ay bumaril habang tinatakpan siya para makatakas. Nang makarating sila sa kanilang sasakyan, sumakay sila doon at pinaandar ang makina. Lumabas ang grupo ng mga pulis at pinaputukan ang sasakyan, ngunit hindi ito epektibo. Kinuha ang kanilang pagkakataon, mabilis nilang pinaharurot ang sasakyan at iniwan ang grupo ng mga pulis. Lalong lumalakas ang ulan sa bawat segundong lumilipis habang ang sasakyan ay humaharurot sa ulan. Nang mapansin ng lalaking nakasuot ng itim na may blockade sa harapan, hinampis niya ang manibela at nag-U-turn para umalis sa kabilang kalsada. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Donald, damn it. Minaliit ko si Fabio, kailangan nating makaalis kaagad sa East Islands. Sigurado siyang nandyan ang mga internasyonal na pulis para sa kanya. Dahil nalantad na siya, hindi na siya maaaring manatili sa East Islands. Tinakpan ng malakas na ulan ang kanilang paningin.
Wala silang makitang anuman sa kanilang paligid maliban sa daan sa unahan. Bigla, malabo niyang nakita ang isang truck na dumiretso sa kanila. Sumigaw si Donald, "Mag-ingat ka." Natulak ng banggaan ang sasakyan sa kalsada. Sinubukan ng driver ang lahat para makontrol muli ang sasakyan ngunit hindi ito nagtagumpay. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang sasakyan na walang patutunguhan na papasok sa kagubatan sa tabi ng kalsada at tumama sa isang puno. Naputol ang puno sa 2 piraso at nahulog. Nabasag ang windscreen. Nasugatan ang driver at nawalan ng malay. Sinipan ni Chunky na nakaupo sa passenger side ang pinto. Tinakpan niya ng kamay ang sugat sa noo at naglakad patungo sa backseat sa ulan. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Ang ulo ni Donald ay tumama sa pinto habang nabangga. Nahihilo siya at wala siyang ibang makita kundi mga bituin sa kanyang paningin. Bumaba siya ng sasakyan at nagmamadaling umakyat si Chunky para alalayan siya. "Anong nangyari?" Umiling si Chunky. "Sobrang lakas ng ulan. Hindi namin nakita ang truck na iyon na paparating." Nasugatan din ang lalaking nakasuot ng itim sa kotse. Bumaba siya ng kotse sa isang hindi matatag na lakad, at bago niya napagtanto ang anumang bagay, may kumatok sa kanya ng malamig mula sa likuran gamit ang isang spanner. Narinig ni Chunky at Donald ang kaguluhan, kaya napalingon sila. May isang lalaking nakasuot ng itim na kapote sa likod nila. Nakamaskara siya kaya hindi nila makita ng malinaw ang mukha niya. Hinugot ni Chunky ang kanyang baril, at mabilis na gumanti ang lalaki sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang spanner sa kanya, na naalis ang baril ni Chunky sa kanyang pagkakahawak. Tumalon ang lalaki sa trunk ng sasakyan at sinipa si Chunky. Inihagis ni Donald ang sarili sa kanya at nagsimulang makipagpalitan ng suntok sa ulan. Nakipaglaban ang lalaki tulad ng mga miyembro ng Southern Clan. Ang kanyang mga pag-atake ay parehong malakas at nakamamatay, kaya naisip ni Donald na isa siya sa mga Southerners. Pagkatayo ni Chunky ay lumapit siya at tinulungan si Donald na labanan ng lalaki. Lalong lumakas ang ulan, at lahat sila ay nahihirapang huminga. Hinarang ng lalaki ang isang suntok na ibinato sa kanya ni Chunky. Pagkatapos, gumanti siya sa pamamagitan ng paghampas sa leeg ni Chunky gamit ang kanyang siko, na nagpabagsak sa kanya sa ibabaw ng kotse. Sinunggaban siya ni Donald mula sa likuran at sinubukang sakalin ng braso. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang braso ni Donald at sinipa ang pinto ng kotse para mag-backflip. Nawala ng balanse si Donald, at pareho silang nahulog sa lupa. Mabilis na kinuha ni Chunky ang spanner at inatake muli ang lalaki. Tumama ang spanner sa maskara ng lalaki, at nahulog ito sa lupa. Nang makita ni Donald ang mukha niya, malamig siyang ngumuso. "Alam kong buhay ka pa, Noel Ace." Habang pumapatak ang ulan sa mukha ni Noel Ace, sinabi niya, "Oo, buhay pa ako. I'm sorry for letting you." Hinubad ni Donald ang kanyang basang jacket. Humihingal siya ng may malademonyong ngiti sa kanyang mukha. "Parang ikaw yon, Neil. Siguradong desperado ka na dahil buong oras kang nagtatago sa dilim. Nakakahiya na hindi kita kayang patayin noon, pero papatayin kita ngayon dahil may lakas ka ng loob na ipakita ang iyong sarili sa harap ko." Nang matapos magsalita si Donald, muli siyang sumubsob kay Noel Ace. Hinarang ni Noel Ace ang kanyang pag-atake, at nanunuya si Donald, habang pareho silang nagpapalitan ng suntok. "Anong nangyari? Tinalikuran mo na ba ang pagiging batang tagapagmana ng Knowles at nagpa siya na maging lapdog para sa Southern Clan?" Itinulak siya ni Noel Ace at hinubad ang kanyang kapote. Hinubad niya ang botones sa kanyang kwelyo at sumagot, "Ano naman sa iyo? Pumunta ka dito upang magtago, ngunit wala kang anumang paraan ngayon. Donald, hindi mo pa rin ba nakikita ang sitwasyon?" Kabanata 2200. "Sa tingin mo ba ganoon kadaling mahuli ako?" Inatake muli ni Donald si Noel Ace. "Hindi ako aamin ng pagkatalo. Kahit mamatay ako, kalad ka rin kita pababa sa impyerno kasama ko." Samantala, pumasok si Mahina sa looban na may dalang payong. Nilagay niya ang payong sa gilid at naglakad papunta sa sala. "Mr. Southern Senior." Tumingin si Sonny sa kanya at nagtanong, "Kumusta ang sitwasyon ngayon?" Nakatakas si Donald. Huminto siya ng 2 segundo bago nagpatuloy. Ngunit si Mr. Knowles ay nag-iisa sa kanya. "Sa tingin ko ay mapipigilan niya siya hanggang sa dumating sila." Napatayo si Daisy mula sa pagkakaupo. Siya ang sumunod kay Donald mag-isa. Tumango si Mahina. Mariing idiniin ni Daisy ang kanyang mga lobby dahil hindi siya makapaniwala na si Noel Ace ang mag-isang susundan si Donald. Nang lumingon siya, sinabi ni Sonny, "Kung pupunta ka doon ngayon, mas magiging komplikado ang sitwasyon." Sagot ni Daisy, "Paano kung mayroon pa ring suot si Donald?"
Hindi ko siya kayang harapin. Nag-iisa si Donald. Tumango si Mahina. Sigurado akong alam ni Mr. Knowles ang kanyang ginagawa. Kung pupunta ka doon ngayon, madidistract siya dahil kailangan kanyang alagaan. Sa oras na iyon, baka hindi ka maka-address ng ligtas. Tumango si Sonny. Tama na. Daisy, dapat magtiwala ka sa kanya. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Nangako siya rito na hindi na siya gagawa ng anumang mapanganib. Matutupad kaya niya ang pangako niya sa pagkakataong ito. Samantala, tinatakan ni Quincy at ng pulisya ang lahat ng mga daungan upang matiyak na hindi makakatakas si Donald. Sa kagubatan, ibinaba ni Noel si Donald ng isang suntok. Pareho silang pagod at si Donald ay hindi na makahawak ng matagal. Siya scrambled up mula sa lupa at sinabi, Noel, alam ko na ikaw ay tulad ng sa akin matagal na ang nakalipas. Baka isa ka sa mga pinagkakatiwalaan kong lalaki kung kakampi mo ako. Pagkatapos niyang magsalita ay binato niya ng suntok si Noel Ace. Hindi nakaiwas si Noel Ace sa kanyang pag-atake sa oras at nataman siya sa mukha. Napatigilid ang kanyang katawan, at pagkatapos niyang mabawi ang kanyang balanse, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi at tumawa. Sa kasamaang palad, tayo ay nakatakdang maging magkaaway. Sinugod siya ni Donald, at gamulong sila sa lupa. Matapos makaiwas sa suntok ni Donald, sinipa siya ni Noel Ace. Habang gamulong-gulong si Donald sa lupa, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok kay Noel Ace. Natigilan si Noel Ace, at lumubog ang kanyang mukha. Natawa si Donald nang makita ang ekspresyon nito at sinabing, may baril ako. Sa tingin mo ba ipaglalaban kita? Ginawa ko lang iyon para mapababa ang bantay mo. Wala ka nang natitirang lakas para lumaban ngayon, tama ba? Kaya mamatay ka na, Noel Ace. Itinuro niya ang kanyang ulo at hinayla ang gatilyo. Gayunpaman, walang nangyari. Natigilan si Donald. 2 beses pa niyang pinitik ang gatilyo, ngunit walang nangyari. Sa pagkuha ng kanyang pagkakataon, sinipa siya ni Noel Ace. Bumagsak si Donald sa lupa, at lumipad ang baril mula sa kanyang kamay. Gumagapang sa lupa, sinubukan niyang abutin ang baril. Ito ay imposible. Walang mali sa baril ko. Kinuha ni Noel Ace ang kanyang baril ng mas mabilis kaysa sa kanya. Natigilan si Donald. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya sa gitna ng ulan. Inilabas ni Noel Ace ang magazine at inihagis sa lupa. Pinulot ito ni Donald at nagyelo. Walang mga bala sa magazine. Paano ito nangyari? Nakahawak sa kanya ang baril sa buong oras maliban na lang kung may nagpalit nito. Inabot ni Noel Ace ang isang baril sa kanyang bulsa at sinabing, ito ang iyong baril. Tinutok niya ang baril sa noo ni Donald at nagpatuloy. Gusto mo bang malaman kung sino ang nagpalit ng baril mo? Mariin na ikinuyom ni Donald. Ang kanyang mga kamao at sumagot, nagtanim ka ba ng nunal sa tabi ko? Hindi mo ba napagtanto na isang tao ang nawawala? Lumingon si Donald at nakita niya si Chunky na nakahandusay sa lupa. Nakapagtataka, naglalakad na ngayon papunta sa kanya ang lalaking dapat ay walang malay sa sasakyan. Hinubad ni Jake ang kanyang jacket, ang kanyang peluka, at ang peking balat sa kanyang mukha upang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Tulalang tanong ni Donald, since when? Siya ang kasama mo simula nang pumunta ka sa villa ni Fabio, sagot ni Noel Ace habang nakatingin sa tulalang si Donald. Kapag nalaman mong may mga pulis sa villa, tiyak na gagawin mo ang lahat para tumakas. Kakailanganin mo ng isang taong sumasakop sa iyo kung gusto mong tumakbo.